Hi guys, what's up? My name is Janine and today tara pag-usapan nga natin itong problema or issue ni Colonel Bong at saka ni Senator Bong Revilla tungkol sa pagdaan sa busway. Nakita nga po natin na nag-react na po dito si Direk Freddy. Please feel free to visit itong page niya at panoorin niyo ang kanyang commentary tungkol dito sa issue na to. But nevertheless, marami na po akong nakitang mga post tungkol dito. Galing na rin po sa mga kaibigan natin political vloggers sa Facebook at ngayon din dito sa YouTube. Ngayon, may mga bagay lang din ako na gustong i-highlight. And it's very simple lang naman dito. Okay? Panoorin muna natin tong part ni Colonel Bong. Ayan. Pero yung si Senator po ay bandang Mandaluyong, tama po ba? Doon na dapat yung sasakyan. Well, he's disclaiming na hindi sa kanya eh. So, ayaw po sabihin na sa kanya talaga. Just that, kung pinarap po namin. Alam niyo guys, sa totoo lang ito si Colonel Bong, lodi natin to eh. Talagang saludo tayo dito sa taong to eh. Though, meron siyang sinabi dito na hindi tayo okay. Yung convoy, yun po ang nirason kay Senator Bong Revilla to. So, I do not know who those people are. Pero for benefit of the doubt ng enforcer, pinagbigyan. Tinawag sa akin kay Senator Bong Revilla daw. Nagbiro pa nga ako, idol ko yan, pag-go mo na. Okay, so biro real lang ba yung yung pinago mo siya sa EDSA busway, no? Whether or not si Bong Revilla yun. The fact is, tama ba na yung convoy na yun, na hindi part ng top 5 position, which is ang presidente, ang vice president, ang Senate president, Speaker of the House, at saka ang Chief Justice. Kasi yan lang lagi yung ine-emphasize nila eh. Na itong 5 lang to ang allowed in terms of politicians ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Government vehicles na kompleto yung dokumento, maliban to sa mga bus at saka yung mga police or military. If I'm not mistaken, you can correct me on the police and military. Pero nakakabisado mo na nga kung sino lang allow eh. Diba? Tapos, dahil idol mo si Bong Revilla, papadaanin mo yung convoy niya. Kaya pinago mo. Favoritism? Diba? Kawawa naman yung mga pobre na hinuhuli nyo dyan. Sa busway. Diba? Kung isang vehicle lang pala, na di umano, galing sa isang politiko, na hindi naman parte ng top 5. So, hindi mo pala kailangan maging parte ng top 5 para makadaan ka dyan sa busway. Basta lodi mo lang, basta idol mo lang, basta favorite mo lang, padadaanin mo. At dahil hindi mo favorite yung iba na nag-violate, huhulihin ninyo. Tapos pagbabayarin nyo ng 5,000. Which is basically, pag-uusapan natin yan eventually. Dito lang, Colonel Bong, dito ka dapat actually Ito dapat yung maging reason kung bakit ka masususpend. Hindi dahil siguro yung mga tawag dito, yung mga tauhan mo na hindi verify na maayos kung si Senator Bong yan. Diba? Eh bakit ikaw lang masususpend? Dapat masuspend pati yung mga taong nagsabi na si Senator Bong daw yun. Tama ba? Ito sa mga motorista natin na dumadaan sa EDSA. Ako, I used to hate EDSA, pero I hate going around Manila, as in Manila City Center. Alam niyo kung bakit? Karamihan ng enforcer dyan, mga cotton boys eh. Kaya ingat kayo dyan. Kaya ako, if ever I'll gonna go around Manila, area lang. Iwan ko na yung sasaya ko somewhere at mag-grab na lang or jeep ako. Mas safe pa ako sa ganun. Now, tatanungin ko yung mga motorista na nandyan na bumabaybay sa EDSA. Dumadaan, nagtatransverse dyan sa EDSA. Makatarungan ba? Na dahil lang idol mo ang isang politiko na hindi parte ng top 5, padadaanin mo sa EDSA busway. Which is hindi naman siya exempted.
'Diba? I'm not talking about Bong Revilla here anymore, ha? But any politician na dadaan diyan na hindi parte ng top 5, basta lodi, basta idol, basta fan ka, 'di ba? I'm very disappointed to hear this coming from Colonel Bong Revilla. Ito napakadiretsyong taong nito eh. Tuwing napapanood ko si Gadget Addict ba 'yun? 'Yun. Talagang sabi ko pa nga, sana ma-multiply to si Colonel Bong. Kailangan natin yung mga ganitong klaseng tao. Pero pag lodi pala niya, pinagbibigyan. Siya nagsabi niya, no? Hindi ko sinabi yan. Ulitin natin, ha? Kaya di pag-go mo na. Nagbiro pa nga ako, idol nila daw. Nagbiro pa nga ako, idol ko yan, di pag-go mo na. Kasi nandun naman siya. Di ba? Pero hindi. So, kamusta naman yung mga taxpayer natin, mga Pilipino, na okay na magpahuli kasi alam nilang mali sila eh. Hindi sila parte ng top 5. Diba? I don't know. Nahuhuli sa sariling bibig. Hindi, sir, malinaw kung alin bintana kung sa side ng pasahero or I'm still waiting for this report of the enforcer. Kasi there's something wrong kung nalagpasan kami ng ito. Ayaw mo yung nalalagpasan kami ng ganyan eh. Just like yung mga ina-append din namin other protocol plates. Tinitignan namin. Ayun, protocol plates pala ang tawag doon. Yung between 1 to 5. May mga plate number na 1 to 5. Di ba? Kaya hindi ko alam kung naka-protocol plate yun o hindi naka-protocol plate yun, pero pinara namin. So, yun nga, pagpara namin, sinabi niya, sakay namin yung si Senator. Tinanong, sino Senator? Di ba, ang daming Senator, 24 yan eh. So, sinabi na, yun nga, Senator Bong Revilla. So, pwede po na ba namin makita? Yung sabi ng enforcer sa akin, pwede po May ba body namin cam ba makita? yung traffic enforcer? Wala po, ma'am eh. Unfortunately, So, walang ngayon, body cam. nung inano niya, sinilip niya, ewan ko kung alinagan niya fully or not, but irregardless, kasi dinidelay naman ng Senator Revilla na siya yun. Di ba? So ngayon, I'm asking my enforcer to make that report. Kasi nung tinawag sa akin, Sir Bong, nandito po si Senator Bong Revilla. So let him go. I let him go. Based on that information that was given me. Sir, dahil sa nangyari, ano po yung magiging magbabago sa mga magiging dealing sa mga Yun nga, like what I said, I think Alam nyo, ako partly, I don't find it fair na si Colonel Bong lang yung masuspend dito. Dapat masuspend din kung sino yung nakausap niya. Kung sino yung nagsabi na si Senator Bong yung nasa loob. It so happen na siya lang yung bigay dyan sa grupo. Pero dapat, even the person na nagbigay ng information na yan without verifying kung si Senator Bong yung laman ng convoy or kasama doon sa convoy, diba, one suffer sa kamalian lang ng isa. I mean, there are a lot of people who will suffer sa kamalian ng isa, which is basically yung nagbigay ng information kay Colonel Bong. Diba? I need to talk to the enforcer. Bakit sinabi yun? Kasi, like, kanina dalawang protocol plate din yung nahuli namin eh. And we check kung nandun talaga yung congressman. Wala. Diba? So, tiniluyan namin. Just that ito, nagsabi sila na nandiyan. Now, nalilito na ako sa protocol plate na yan. Ano ba ang allowed dyan? Akala ko ba sabi ni MMDA Chair Artes, 1 to 5 lang ang allowed dyan. Tapos ngayon sinasabi dito ni Colonel Bong, protocol plate ng mga ng kongresista na wala naman sila. Lahat ba ng politiko na naka-protocol plate pwede dyan? Diba? That one has to be clear. Kasi kawawa po yung mga pobre nating kababayan na nahuhuli ninyo at wala naman sila magagawa. Diba? Bayad sila fine. Yan. Kailangan natin i-call out dito ang MMDA. MMDA, ano po ba ang plaka ang allowed lang dyan? Hindi ba sinabi ni Artes, ni MMDA Chair, na 1 to 5 lang? Presidente, Vice President, Senate President,
House Speaker at saka sino? Chief Justice. Eh bakit ngayon may sinasabi rito si Colonel Bong, no? Panoorin natin ulit, balik tayo rito. Ito, nagsabi sila na nandyan. Diba? So, pinuluyan namin. We check kung nandun tayo. Protocol plate din yung nahuli na. Like, kanina, dalawang protocol plate din yung nahuli namin eh. And we check kung nandun talaga yung congressman. Wala. Okay, protocol plate. Chinek niya kung nandun yung mga congressmen. Sa congressman lang, si House Speaker lang ang allowed. Hindi ba? Diba? Diba? So, pinuluyan namin. Just that ito, nagsabi sila na nandyan. So, I was assuming na nakita nila. Eh, niloloko pa nga namin, dapat nagpaano kayo, nagpa-selfie kayo. Diba? Ayun, hindi nga nagpa-selfie ngayon. We need to make this report to, Hindi nagpa-selfie dahil baka alam din ni Senator Bong na hindi naman talaga siya allowed dumaan sa busway. Makukuha naman namin yung plate camera. Tapos, pag pinost nyo yan, ano sasabihin? Babatikusin na naman si Bong, si Senator Bong. No? Actually, may pinadalang video sa akin eh. I don't know if that's the, I will check with my enforcer. So, kita-kita nyo na, no? Kung ikaw ay hindi parte ng top 5, I need to verify that, Pero, hanapin natin, guys. Yung sinabi ni MMDA Chair tungkol dyan sa busway. Wait lang. Okay, guys, I found this article, no? Sabi dito ni Inquirer. Dated, no? Kahapon lang. Yeah, convert to president, other top government official allowed to use EDSA busway. Okay, it was written by Myla Aguer, reporter. Dito, it-identify that, wait lang ha, yan. Ayun nga dito, nag-usap po kami ng DOTR kagabi, nanindigan po sila na 3 lang talaga ang pwedeng dumaan sa bus carousel. 1 yung bus na bumabiyahe, 2 yung mga emergency vehicles and clearly marked government vehicles, he said in an interview at the Senate. However, they are actually in-extend po nila yan upon our recommendation to include po yung convoy ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, at saka Chief Justice of the Supreme Court. Dito sinasabi din nila, however, the issue whether or not to allow vehicles with protocol plate 6, 7, and 8 in the EDSA busway still needs further discussion and study, sabi ni Artes. Vehicles with 8 protocol plates assigned to cabinet officials. Plate number 7 and 8 are reserved for senators and congressmen. Okay, so clearly, yung convoy, kung sakali man, totoo na i-exclude na natin yun. So clearly dito, sinasabi na hindi po allow ang mga plate numbers ng 7 at saka 8 and 6. Diba? Naka-extend lang siya hanggang dito kay Chief Justice. So ito lang po ang allowed. Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, and Chief Justice. Dito sa sinasabi ni Colonel Bong, pinapadaan niya kahit yung mga hindi dapat niyang padaanin. Malinaw naman po na sinabi niya rito. No? Una, sinabi niya na dahil idol nga daw niya si Bong Revilla, assuming na si Bong Revilla niya, kaya nga niya pinago. Which is hindi naman allowed talaga ang convoy ng mga politiko sa Senate except kay Senate President. Binanggit niya rin dito na merong protocol plate ng mga congressman na hindi nila pinatuloy dahil hindi pasok. Congressman. Isa lang naman ang House Speaker. 'Di ba? Si Romualdez lang. So dito makikita niyo yung sistema ng MMDA. May mga kamalian din.
'di ba? O may mga pinapaboran din na politiko. Diyan ka babagsak, no? Mismo sa sarili mong narration, Colonel Bong. I really feel bad to hear this from you. Sobrang nakaka-frustrate, sa totoo lang. How much more yung mga taong hinuli niyo dyan na hindi pala pare-pareho, hindi pala lahat ng tao hinuhuli nyo. Meron at meron pala kayong pinapaboran yan. Diba? Okay guys, dito naman tayo kay Senator Bong. Pakinggan naman natin siya. Maikli lang naman to. Medyo uminit ang ulo ko kaninang umaga. Akala ko nababangungot ako no? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay nahuli sa EDSA, doon sa bus terminal. Sabi ko, nandito ako sa Cavite. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, Dahil yung mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, kumbaga may phobia tayo dito na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. And I want them to explain kung sino ba talaga ang Bong Revilla yung nakita nila. Baka naman kaluluwa ko yung nakita nila doon at unang-una, hindi ko kotse yun. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin ang asawa ko, nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi yung 17th Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga, pwede ipatawag dito sa Senado at ipaliwanag sa akin. No? In fact, sabi ko pa nga kanina, kung ipare-recall natin yung budget ng MMDA. I just want to make this clear. Alam mo, may part dito na understandable si Senator Bong. Okay? I-establish natin yan. Understandable na unang-una sa lahat, based na sa sinabi ni Colonel Bong, walang tamang pag-verify kung si Senator Bong Revilla nga ang laman ng convoy. Okay? Number 2, coming from Mandaluyong, we all know naman that Senator Bong is he's really from Cavite. Ang tanong nga, hindi natin alam kung anong oras nangyari yung apprehension na yan. Diba? Yung paghuhuli ko, no? Kasi, kung manggagaling siya ng napakalapit nga naman kasi ng Senate building sa Rojas Boulevard, dyan sa may GSIS compound. Kung manggagaling talaga siya ng Cavite. Diba? Lalo na kung siya ay taga Bacoor lang. Ilang minuto lang yon, ilang minutes ride lang yon if he's coming from Bacoor, going to Senate building. Diba? Kung morning yan, mapapaisip ka talaga like early morning kasi ginising nga siya, 'di ba? Na nasa news daw siya. Or nung gabi 'yon, 'di ba? Pwedeng gabi. So, we don't know. Ang hindi ko lang siguro maintindihan dito sa sinasabi at hindi ko rin gusto sa sinasabi ni Senator Bong. Sa kamalian ng isa, bakit idadamay mo yung budget? Ito yung mali ng mga senador 'Di ba? Or congressman man 'yan o senador. Bakit nyo kailangan gamitin yung budget ng isang ahensya sa pagkakamali ng isa? Bakit pumapasok sa isip nyo na para makaretaliate kayo, gagamitin nyo ang budget? Bakit lagi nyong panakot budget ng isang ahensya? Hindi naman lahat ng mga nagkakamali dyan, or hindi naman yung pagkakamali ng isa dapat damay lahat. Diba? Kaya nga nawawalan ng bumababa yung moral ng mga tao na nagtatrabaho sa mga ahensya. Kasi kung paratangan nyo ang isang tao, pinaparatangan nyo na yung entire organization, yung entire agency. Diba? I'm not saying na si Senator Bong ang gumagawa ng mga baseless accusation. Sinasabi ko, karamihan sa kanila dyan, yan ang nagiging gawain.
'Di ba? Kung hindi palabasin na ang ahensya ay corrupt, hindi naman lahat ng tao nagtatrabaho diyan corrupt. Kaya tuloy yung mga tao, gine-generalize nila yung pagkakamali ng isa, yung dumi ng isa, dumi ng buong ahensya. Kayo-kayo rin ang sumisira sa pangalan ng mga ahensya ng gobyerno, knowing that kayo ang mga taga-gobyerno. 'Di ba? It is becoming a common practice for these senators, for these congressmen, na sabihin, affected ang kanilang budget. Bakit niyo yan ginagawa? There is a proper way kung may pagkakamaling isa, merong administrative cases na pwede niyong i-file against that person. Pero wag naman sana natin idamay yung mga tao na really nagtatrabaho ng maayos eh. 'Di ba? Maraming ahensya na ang isinalang niyo diyan sa Senate na nasira ang reputasyon dahil sa mga baseless accusations ng ilan sa inyo. Sana, Senator Bong, huwag ka nang gumaya sa mga to. Mainit lang ang ulo ko kanina. Tingnan natin, ano, dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan, madadama yung buong departamento. Exactly. 'Di ba? Exactly. Kung tutuusin, no, nagkaroon ng miscommunication, unverified information na ipinasa kay Colonel Bong, then kay Colonel Bong, ginaw niya bilang siya yung hepe dyan. So, ibig sabihin yung pagkakamali nilang dalawa, huwag na nating idama yung iba na nagtatrabaho ng maayos. Kawawa naman. Kaya tuloy nawawala ng gana ang mga tao na magtrabaho sa gobyerno dahil ito ang ginagawa ng ibang politiko natin. Sisirain ang reputation ng institution, and then after that, nadadamay ang mga taong nagtatrabaho dyan. I've spoken to few people. And this is how they feel. Because some of those people make fun of them, some of those people joke around na, oh, sabi ng senador, corrupt daw yung opisina nyo, baka isa ka rin doon. Hindi nyo ba naiisip yung effect na yun? Whenever you people there in the Congress makes false accusation, baseless accusation, na itong ahensya na to, corrupt. Pwede ako siguro mag-agree sa inyo na sabihin nyo, ma-find out nyo after ng investigation nyo, may mga corruption na nagaganap. Pero patungkol lang sa isang tao or sa isang grupo. Andiyan yung mga ahensya na pwedeng mag-handle ng mga corrupt cases. I mean, patungkol sa corrupt acts nila. Pwede kayo magsampa ng kaso sa ombudsman. Pwede kayo mag-file ng complaint sa civil service na yan ang pinaka-human resource ng gobyerno. Pero ginagawa nyo ba yun? Hindi. Binibigyan nyo ng trial by publicity. Kung di man ahensya tao. Tapos i-generalize na ninyo. Hindi nyo naiisip yung epekto ng ginagawa ninyo sa mga empleyado rin ng ahensya na yun. Diba? Sana nga matigil nyo na yan dyan sa Senate. Kasi kayo rin mismo ang sumisira, diba? Sa pangalan ng mga ahensya na to. Kayo rin na nagbibigay ng dahilan sa mga tao na mawala ng, hindi lang respeto pero tiwala sa mga ahensya na to I heard, pupunta raw dito si Colonel Nebria at pati si chairman, no, ng MMDA. So, harapin ko sila, kausapin ko, and then let's see. Anyway guys, nakikita niyo at nadidiscuss natin na ano yung mga mali ng mga taong nasa gobyerno. Okay? Talagang bagsak pa nga ako pagdating kay Colonel Bong Nebria Imagine mo, dahil lang idol niya si Bong, kahit bawal padaanin, pinadaan. No? Yung concept na pinadaan niya, yung idol niya, kahit hindi allow. Diba? Again,
Clearly, hindi naman si Senator Bong yung dumaan. So, the thought lang na, okay, dahil ba idol mo, pinadaan mo, kahit bawal. Dahil may protocol plate, pinadaan mo kahit hindi dapat. Diba? Pero dahil nga hindi sakay, no, based doon sa ano nga niya, no, dahil hindi nga sakay, tunil nila. Pero paano kung sakay? Padadaanin mo. Kahit alam mong bawal. Tapos hinuhuli nyo yung mga hindi rin sumusunod. Nakaka-disappoint. Dito mo makikita na hindi patas ang tingin. Dito mo makikita na merong special treatment sa mga politiko. Politiko na ibinoto ng tao, politiko na pinapasweldo ng taong bayan. And yet, pag sila ang nag-commit ng pagkakamali, they are let go. Diba? I hope maimbestigahan to ni MMDA chairman. No, na itama ninyo yung mga mali ninyo dyan. Ngayon, nagpapataw kayo ng mataas. Ako, talking about, no, bigyan lang natin ng very quick discussion. Ako, personally, pabor ako dyan. Pabor ako dyan na tinaasan. Bakit? Alam niyo na kung mali eh. Alam niyo hindi kayo dapat dumadaan dyan and dumadaan kayo. Hindi yan anti-poor. That is pro-disiplina. Ayaw nyo palang matikitan. Lalo na, ito yung bagay na hindi ko maintindihan yung mga motor. Guys, kayo na yung magaling makasingit eh. Kayo na yung mahilig sumingit. Maliit o malaki yung sasakyan, sinisingitan nyo. And still, you have the audacity na dumaan dyan sa bus lane. Nagmamadali. Kaya nga kayo nagmamotor eh. Kasi yun yung way, yun yung pinakamabilis na way para magmadali, para makarating kayo sa isang lugar. Tapos kayo pa yung violator. Nakita ko yung isang 20,000. Pang ilang violation niya na? Pangatlo. Ibig sabihin, doon pa lang sa una, hindi ka na nadala. Matigas na kokote mo, makapal pa mukha mo. Ganun lang yun. Ngayon, kung talagang ganyan ka, hindi ka madadala, edi magbayad ka. 20,000 plus suspension ng lisensya mo. Napakasimple lang, guys. Sumunod, no? Bakit hirap na hirap kayo sumunod sa mga batas trapiko? Hindi nyo alam, yung ginagawa ninyo, nakakaabala rin kayo sa iba. Diba? Yung hindi nyo pagsunod sa batas trapiko. Ako nga minsan, no, pag halimbawa may dumadaan ako sa pedestrian, tapos may nakikita akong patawid, mitigil talaga ako. Ito na mangyari, titigil ako. Kahit potpotan ako ng mga kasasayan sa likod ko. Kasi isang bagay na talagang natutunan ko, respetuhin natin ang pedestrian lane. No, hindi yung sa ko, yung nagmamabagal, no. Kahit halimbawa gabi na, kahit gabi na, walang talagang dumadahan-dahan ako pagdating sa PEDSing. Kasi you never know. Lalo na dito, hindi ko alam maintindihan dito sa Pilipinas. Bakit karamihan ng kalsada napakadilim? Super dilim. Hindi ko talaga maintindihan. I have so many instances na may biglang lumatawid dahil madilim. Tapos hindi pa ako madalas tawag dito. Hindi mataas yung headlight ko. Ayun yung term nila doon. Basta lagi lang mababa. Kasi nga, iniisip ko rin yung mga nakakasalubong ko. Masakit sa mata. Lalo na sa gabi. Diba? Anyway guys, again, may nahuli. Hi, Colonel Bong. Nahuli natin sa sariling bibig ni Colonel Bong. Yung mga ginagawa niyang pabor sa mga politiko. Diba? Again guys, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo of course yung mga thoughts. Ano ang pakiramdam nyo? Tama ba itong ginagawa ng mga gaya ni Colonel Bong? Pagbibigay ng pabor sa mga hindi naman dapat padaanin na politiko dyan sa EDSA Busway, Busling. Yeah. Anyway guys, again, maraming salamat.
I'll see you in the next video. Bye, guys.